Welcome ulit sa aking panibagong vlog. Ngayon ay February 8, 2024. Kauuwi lang namin ng oras na ito. Bukas ay simula na ng holiday dito sa Korea. At akala nga namin nung araw na ito ay wala na kaming pasok kinabukasan. Kaya napabarbecue ulit kami dito sa harap ng aming compound. At syempre may konting soju na kasama yan. Napakayabang. Napakataas ng tagay. Cheers! Napa-order din ako ng chicken dahil nagkikrib din ako dito. Sobrang nagutom din kami at gustong mag-unwind na mga kasama ko. Sobrang napagod din kasi at sobrang busy nowadays sa trabaho. Ganun kasi talaga dito sa Korea pag malapit na ang holiday, paspasan ng trabaho. Akala talaga namin wala nang pasok kinabukasan nung araw na ito. Kaya nagulat kami nung biglang nag-announce sa group chat namin na pinapapasok pa kami bukas. Ganun ka busy sa company namin, kahit holiday pinapapasok pa rin. The next day. Hello po kayo sa vlog. Kinabukasan, medyo maaga kami naka-out sa trabaho. At eto na nga ang simula ng holiday namin. Wala kaming pasok ng 3 araw. Nakareceive na rin ng bonus ang lahat, kaya naman galing ng trabaho ay diretso kami dito sa pinakamalapit na shopping outlet dito sa amin. Oras na para waldasin ang mga bonus na yan. Eto talaga ang unang pinupuntahan namin palagi. Atake sa Nike. Sobrang dami ng tao sa Nike nung araw na ito. Ang tagal ko rin nag-ikot-ikot dito at hindi ko alam kung anong bibilin ko. Pero sa uli, isang jacket ang nabili ko. At eto siya. Ang sarap lang sa parte na to, nabibigyan mo ng reward ang sarili mo pagkatapos mong magpakahirap at magpakasasa sa trabaho. Pero kagaya nga ng lagi kong sinasabi, okay lang naman ay treat natin ang sarili natin paminsan-minsan. As long as ito ay nasa budget at hindi makakasira sa pinansyal mo. Deserve natin ang mga bagay na gusto natin. Pero deserve din naman natin ang hindi ma-broke at maging stress-free pagdating sa usapang pinansyal. Kaya dapat maging money-wise tayo. Pero ewan ko ba, nabubudol pa rin ako pag napupunta ako sa outlet na ito. Napakalapit lang kasi dito sa amin, 5 minutes away lang. Napakalapit ko sa tukso. Kaya naman pag pupunta kami dito, ay sisiguraduhin kung may budget ako pambili. Tapos na kami sa outlet, papunta na kami sa aming next stop. Next stop namin ay dito sa Samgyupsalan. Pero wala silang Samgyupsal dito, puro Wagyu beef lang. Walang picture, magbablog tayo. Hindi na uso picture ngayon. Para umorder dito, kailangan mo lang pumindot sa screen nito na nasa gilid ng mesa. Ito ang in-order ni asawa at ito naman yung sa akin. The best tong soup na ito, masarap at maraming napapaloob na karne. Perfect sa malamig na panahon. Only din ang refill ng mga side dishes dito. Self-service lang ang pagkuha. Kung gusto nyong subukang kumain dito, bisita lang kayo sa amin dahil malapit lang kami dito. Pagtapos namin kumain, kami nagsiuwian at nagpahinga na. Dahil meron pa kaming event na pupuntahan kinabukasan. Hi everything! The next day. Kinabukasan ng gabi, February 10. Dito kami nagpunta sa Songtan sa Pyeongtaek. Meron kaming event na pinuntahan dito kung saan sinuportahan namin ang kaibigan naming si Dodong sa pageant niya. Pero dahil maaga pa naman kami at di pa nagsisimula ang event, ay dito muna kami dumiretso sa Pinoy Lounge. Isang resto bar kung saan ang nagmamayari ay isang Pilipina. Pwede kang kumanta dito ng unlimited at meron ding live band. Maluwag din ang dance floor nila rito. Sobrang dami rin ng mga foreigner sa lugar na ito. At may nagpasiklab pa nga sa kantahan. But I'm ready, your words are up on the wall, 'cause you're breaking my call, the laughter in the halls, and the names that I Umalis na muna kami dun sa Pinoy Lounge. Kumain lang talaga muna kami dun bago kami pumunta dito sa mismong event. Kung saan dito lang din ginanap sa kalapit na resto bar na kung tawagin ay Infinity. Na Filipina din ang nagmamayari. Resto bar din ito na merong live band. Sobrang dami nga ng tao nung gabing ito at halos wala nang maupuan ng ibang mga tao. At nagsimula na nga ang kanilang paligsahan. At eto na nga, lumabas na ang manok naming si Dodong. Halos mapaos ako kakasigaw at kakacheer sa manok namin na ito. Muntik na rin ako mabingi dahil ang lalakas ng sigawan ng mga kasama ko. Sobrang nakaka-proud itong manok namin na si Dodong sa pagpapakita niya ng magandang laban. Panalo din sa performance itong manok namin na ito sa pinamalas ng galing at husay sa kanyang talento. To the highest level talaga ang kanyang performance. At hanip na yan, may pa-exhibition pa nga sa huli. Di man niya nakuha yung corona. Panalo naman siya sa jowa na super supportive sa kanya at may pabulaklak pa nga.
Natapos na nga ang kanilang event at kami nakapag-picture taking na. Masaya at good vibes lang ang naging event na ito. Naging successful ang kanilang event na makapagpasaya ng mga tao na dumalo dito. Pagtapos ng event ay lumipat na kami ng pwesto at kami bumalik doon sa Pinoy Lounge. Lumipas na kasi ang 12:00 ng madaling araw at birthday ko na nung araw na ito. Ang saya lang nung gabing ito, kumain, magsayawan, magkantahan at konting inuman. Sobrang hyper pa nga ng asawa ko sa dance floor nung gabing ito. Parang nakawala sa aula, partida hindi pa umiinom yan. Parang bulating inasinan. The next day. Kinabukasan, tuloy ang celebration ng birthday ko. Dito lang kami sa tapat uli ng aming compound at nagba-barbecue. Ito na muna ang huling ganap namin sa bakasyon na ito. At bukas ay buong araw kami magpapahinga sa bahay dahil magre-resume na ulit ang pasok sa isang araw. At hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa mga nanonood at umabot dito sa dulo ng aking vlog. Kita-kits ulit sa mga susunod kong vlog. Hanggang sa muli!